Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Muli, nagbabalik yung Bunny B. So may ayusin tayo ngayon. So ito yung dating inayos natin. Same din yung problema. Kasi noon, nung inayos natin to, yung sub lang yung may problema, walang power. Ito ngayon, yung surround naman yung walang problema. Mukhang sirain yung mga power supply na to. So binuksan ko na nga siya mga ka-G-Lovers. Yan. Nakalak lang yan. So madali lang tanggalin, sungkitin mo lang, tapos yan may mga tornilyo, ang daming tornilyo yan. Saka may sekreto to mga ka-G-Lovers, kita nyo yan mga rubber na yan, hindi nyo basta-basta mabubuksan to kung hindi nyo tatanggalin yung rubber na yan, ang pagbukas. So may speaker dito, bali titingnan natin kung tunay ba yan o palamuti lang. So titingnan natin kung anim ba talaga yan, yung speaker at yung tweeter, titingnan natin. Bali sa pagtanggal pala ng rubber na to ay dahan-dahanin nyo lang. So ingatan nyo lang kasi madaling mapunit yan. Yan, ang dami yan, ang dami. So meron kasi yan tornilyo. So baka magbukas kayo nito, hindi nyo alam, tapos binukasan nyo, ginamitan nyo ng flat screw na meron pa palang tornilyo. So basta importante, dahan-dahanin nyo lang to. Baka kasi mapunit. Sa ilalim niyan, meron siyang tornilyo. So, titingnan rin natin yung loob nito kung maganda ba yung pagkagawa ng board nito. So, re-repairin natin mga ka-G-Lovers kung bakit wala itong power. So, una natin ni-repair to ay yung sub niya ay walang power. Ito yung may power. So, ngayon, baliktad naman. Ito naman yung walang power. So, sabi daw, nawala ng kuryente. Pagbalik ng kuryente, yun, nawala na ng power. Parang sensitive yung power supply nito. So, totoo nga, yung nakalagay dito, may connection siya. Yan. Ito, tunay din yan. May connection din to. Tinestar ko na rin yan. Okay yan. Talagang speaker and tweeter talaga. So, ibig sabihin, 4 na speaker at 2 tweeter. Tunay nga. So, hindi siya piki. Kasi meron mga ganitong mga mumurahin na soundbar na palamuti lang yung iba. So, ito tunay talaga. Tapos yung board, ang ganda ng pagkagawa. Naka SMD na rin siya. So yung amplifier niya, yan, dito nyo, aliliit. Pero maganda yung tunog niyan. Yan siguro yung pinaka amplifier IZ. Yan yun na rin yung part number niya. So bali dalawa yan, ito pa sa kabila meron yan. Yan. Kaya stereo type. So ito yung pinaka microcontroller niya. So maganda yung pagkagawa nito mga ka-G-Lovers. Nandiyan na rin yung mga op amp. Yung crystal, nandiyan na rin. Yan mga crystal. So, hindi lang natin masyado makita kung ilang hertz. So, mamaya, ayan, nakita natin yun. Ganun yung number niya. So, mamaya, titingnan natin to mga ka-G-Lovers kung ba't wala siyang power. Yan. Tingnan mo lang natin itong mga parts niya. Ito yung isa. Yan, nakita na rin. Basta sabi na may-ari mga ka-G-Lovers, habang ginagamit nila to, tapos biglang nawala ng kuryente, pagbalik ng kuryente, yun na, nawala ng power. So ibig sabihin, sensitibo to pala sa mga ganun, sa mga fluctuating na kuryente. So biglang nawawala, tapos biglang darating, so sensitibo siya. So kailangan mo siguro ito ng AVR para may protection kahit pa paano sa ganun na scenario. So, titingnan rin natin to kung ilang volts ba yung ginamit dito sa soundbar na to. So, yan pa yung mga iba natin na IC dyan na makikita. Yan din. So, hindi ko pa yan dinita sheet mga ka-G-Lovers, kaya hindi ko masasabi kung ano yan. Mukhang op amp din yan. Mukhang op amp din yan.
So lahat na nakita natin dyan na parts ay hindi ko rin yan dinita sheet. So tiningnan lang natin kung ano ba yung makikita natin sa soundbar na to. So next natin titingnan natin yung power supply nito. Bali ito yung power supply section niya. Ito yung makikita natin sa power. So nandito yung output, yan yung output. Kabila yung input, yan yung AC source. Sa test natin mga ka-J-Lovers kung may masusukat tayong supply sa output tapos input. Ito yung input. So naka-plug in na, ibig sabihin 218 volts AC. Yung switch, gumagana naman yung switch nito kasi nagba-bypass naman. Yan. Dumadaan naman 218. So ibig sabihin gumagana yung switch. Kaya lang problema natin wala siyang output. Tingnan natin yung supply na output. So nakikita nyo ba meron nakalagay dyan, magalaw lang, common, tapos 19 yata. So tingnan na lang natin dito 19 nga mga ka-J-Lovers, 19 volts. So common, tapos 19 volts. So dahil may problema yung power source natin, walang output, so napansin ko na rin nito. Babaklasin natin. So alamin natin kung primary, secondary yung may problema nito. So kailangan muna natin siyang tanggalin. So ito, set up na rin natin siya para ma-check natin yung secondary. So pag check nga natin, hindi pala naka-DC. Yan, naka-DC na. Wala tayong masukat sa output. So problema nga talaga mga ka-J-Lovers. Output yung problema. Wala talaga. So kailangan natin itong baklasin, tapos titingnan natin. So ayan na mga ka-J-Lovers. Binaklas na natin. Nag-check na rin ako dito. Yan, pinansin ko. May tira pa nga tong voltahe. So hindi siya lumilipat. So ibig sabihin, nung chineko to, okay naman yung secondary. May problema pala yung drive niya. So hindi naman okay naman yung fuse kasi pumasok nga sa filter capacitor ng primary. Yung maliit dyan na drive, itong maliit na drive, may problema. Okay na din yung regulator niya. Kaya lang yung drive hindi nagbibigay ng PWM o signal sa MOSFET para mag-switch on. So yun ang problema. Kaya no choice na naman ulit tayo, gagawa natin to ng paraan para mapagana natin. So ganun din ang gagawin natin. So bali inisa-isa ko na rin dito sa may secondary niya. Talagang okay naman, wala naman ako nakitang may problema. Yung diode niya, tapos yung capacitor, tapos chinik ko na rin yung transformer nito. So okay naman. So gagawa na lang natin to ng paraan mga ka-J-Lovers, tapos isiset na lang natin sa tamang voltahe niya. Tapos testingin natin. So ayan o. Okay naman yung diode niya dito. Hindi naman siya shorted. So hindi lang talaga lumilipat yung supply. So iniingatan ko nga hindi mahawakan yung filter ng capacitor kasi mayroon pa siyang tirang voltahe. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-J-Lovers. Yan. Nag 4Y module na lang tayo. Ito yung ground niya. Nilagay ko sa may negative ng capacitor. Yan. Sa may guhit na yan. Tapos yung red para sa drain ng MOSFET. So inalis ko yung MOSFET. Tapos yung coupler din inalis ko na rin. So
So nakalagay din yan dyan sa drain. Sa gitna yan ng paan ng MOSFET natin. Tapos negative and positive, kinabit ko sa sa filter ng secondary. So sinit ko na rin yan sa 19 volts. So position na lang yung kailangan natin gawin. So bali dito ko siya nilagay sa gilid sa may heatsink din. So nilagyan ko ng simpleng insulator lang. So simple lang na insulator para hindi dumikit. Yan. So initsing ko na rin siya. Hindi kasi pwedeng lagay basta-basta saan kasi ang liit nga to ng loob nito. Dito sana sa kabila meron sana dyan yan may foam na kulay puti. Kaya lang ang problema, walang butas. Pag binutasan ko kasi nadadaanan ng mga wire, baka umiba yung tunog, pumangit yung tunog. Kaya dyan ko na lang ulit nilagay sa power source na. So ang gagawin na lang natin, syempre kakabitin natin to. So testingin ko muna to pala mga ka-J-lovers. So, dahil na-set up na natin. So, yan. May kabit na natin yan. Pinasisyon na rin natin. Pag pinagin natin, gumagana na yung indicator. Pag pinindot natin yan, naka 19 volts to mga ka-J-lovers. Yan. Pag pinindot natin yan, okay na rin yun. Gumagana na yung Bluetooth. So, kabit lang natin to lahat mga ka-J-lovers. Tapos, testingin natin yung actual na tunog nito. So, takipan natin. Tingnan natin kung sakto lang ba. Yan, natakapan ko na nga mga ka-J-lovers. Sakto lang pala. So, nalagay na rin natin yung mga rubber. So, hindi naman tumama yung 4-wire module natin. So, ang malalagyan lang natin ng rubber gun, yung bilog, yung parang pa-oblong. Hindi pwede, dyan lang sa bilog. So lahat to lagyan na lang natin, tapos takpan natin, testing tayo. So yan ang mga ka-J-lovers na takapan ko na. So iti-testing na lang natin. So hindi ko lang buuhin yung pagpatugtog nito, baka maka-copyright na naman ulit ako. Ang dami ko na copyright. So basta importante tumunog na to, maganda yung tunog nito mga ka-J-lovers. So tara, testingin na lang natin. So thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Music Mouth.